Magandang buhay mga ka-TX. Ito ay isa na namang video na magpapatunay na ang ating inang bayan, ang Pilipinas, ay isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Hindi lang noon, ngunit in the near future. Atin panoorin ang bidyong ito, courtesy ng isang ka-vlogger natin. When you read the title, you likely thought of a Western country, maybe America or a European nation. But here's the twist. It's actually an Asian country, specifically in Southeast Asia. I get it, it's surprising, because we often don't associate Asian countries with being the richest globally. I understand if you find it hard to believe, especially given that Asian nations are commonly seen as having the lowest income per capita compared to Western countries. Now that I gave you a hint, can you guess which Southeast Asian country is the wealthiest? Many might think of Singapore, Okay, but it's not. What about Thailand or Malaysia? No. Surprisingly, the richest country in the world is the Philippines. is the Philippines. Okay, ang Pilipinas na naman ang tinuturo ngayon. Ito isang vlogger from the US, I guess. At bakit nagbablog ang mga Amerikano kung sasabihin lamang nila na Pilipinas? Kasi ang mga Amerikano ay mataas yan na natingin sa kanilang bansa, so hindi nila pabayaan na ang bansa nila ay hindi yung magiging number 1 richest country in the world. Okay, ang bidyong ito ay meron siyang basihan. Tatlo ang basihan niya kung bakit ang Pilipinas ang richest country in the world, hindi lang noon, ngunit hanggang sa ngayon. Kaya nga lang ang ating mga politiko ang namamahala ay napakaraming sasabihin natin na binubulsa ang kayamanan, ang kaban ng bayan. Kaya hindi tayo makikitang mayaman na bansa, kundi mayaman sa utang sa ngayon. Pero in the future, kung totoong nariyan ang ating reserve gold, number 2, kung itotal lahat talaga, tayo'y pangalawa sa pinakamayaman, o hindi man number 1 in the world reserve of gold, ay siguradong tayo na nga ang richest country in the world. Ating balikan ang ating ka-vlogger. It sounds surprising because we often view the Philippines as a third world country. So, what's the basis for the claim that the Philippines is the richest country in the world? Okay, so ito na yung mga basis, yung basihan kung bakit tayo nga ang mayaman. Ngayon, inuulit-ulit natin itong about Taliano or the Tajian gold ng ating mga ancestors. Lahat ng mga tao sa Pilipinas ay hati ang opinyon tungkol dito. Pero maganda rin na pakinggan siya kasi at least meron tayong inspiration sa ating bansa, na hindi natin sasabihin na ito na talaga ang pinaka poorest country in the world, kundi at least in the history of gold ay tayo ang nangunguna noon hanggang ngayon at hanggang sa future. Now, let me clear things up and tell you why it's considered the richest country in the world. Okay, so ito The na. Philippines is the richest country in the world because it has lots of gold. Ayan. The Philippines actually has the second largest gold deposit in the world. The Talana family in the Philippines owned a vast amount of gold, and the former president, Ferdinand Marcos, obtained his family's unexplained wealth by receiving some of the Talana gold as payment for the legal services he provided to the Talana family. The Ito, bakit nga ba kaya talagang
umuugong hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang kwento ng Taliano Gold or the Tagian Taliano Gold na hiniram ng Vatican. Bakit nga ba hiniram yan ng Vatican? Ba't umabot tayo doon? Kung Pilipino lang ang gumawa ng kwentong ito, hindi na ito aabot sa Vatican. Kaya merong misteryo ang ginto ng Taliano or Tagian. Mas maganda pakinggan kung Tagian na lang kasi malapit sa katotohanan ang Tagian Gold. Okay, ancestral gold natin yan. Sabi nila 9th century hanggang 15th century naninirahan ang mga Tagian clan sa Pilipinas at ito ang nag-iwan ng kayamanan na ito na ginto. Napakalaki ng empire na yon. Bago dumating ang mga Tagian, tinatawag na ito na Maharlika Kingdom. Ang Maharlika ay napakalawak na empire. Ito ang imperyo na sumasakop sa Pilipinas na noon ay hindi pa tinatawag na Pilipinas. Tinatawag itong Maharlika Kingdom hanggang Indonesia, Malaysia, Java, lahat ng archipelago na maliliit na isla na sakop ng Pilipinas hanggang sa Guam at sa Hawaii, sa mga isla na maliliit, sa Micronesia. Yan ang lawak ng imperyo ng Maharlika. At bago pa man dumating ang mga Tagian, ay tinatawag na ito na Maharlika Kingdom. Napakaganda pakinggan ang ganyan. Okay, patuloy tayo. Dito ang pinag-usapan niya ay ang ating gold reserve. Gold reserves were used to fund the Vatican, and the gold was also instrumental in starting the World Bank. Aside from the Taliano gold, there is another source of gold hidden in the Philippines, and that is the Yamashita gold. Okay, so balikan muna natin yung sinabi niya na itong ang Taliano gold ang nag-umpisa ng tinatawag na World Bank or itong World Debt Facilities. Instrumental in starting the World Bank. Aside from the Taliano gold, there is another source of gold hidden in the Philippines. Ang nagsabi nito na ang Pilipinas o ang Taliano gold, Tagian gold, ang naging kapital sa paggawa ng the World Bank or the World Debt Facilities. Yung World Bank yung inuutangan ng mga bansa na maliliit ng pera. At ang puhunan pala diyan noon ay ang Taliano gold. Kaya kahit International Monetary Fund, World Bank, World Debt Facilities, lahat ng tatlong yan ay ang tinaguriang Tagian gold or Taliano's gold ang pinaka-capital sa paggawa or instrumento sa paggawa ng ganong mga klaseng napakalaking mga bangko. Ngayon, ito ang pangalawa na source kung bakit ang Pilipinas ay the richest country in the world. And that is the Yamashita gold. The Yamashita's gold is the name given to the war loot stolen in Southeast Asia by Imperial Japanese forces during World War II and hidden in caves, tunnels, or underground complexes in different cities in the Philippines. Looting, including more than 6,000 tons of gold, was organized on a massive scale by both Yakuza gangsters such as Yoshio Kodama and the highest levels of Japanese society, including Emperor Hirohito. The loot was initially concentrated in Singapore. Okay, ang kwentong ito ng looting ay mababasa sa libro na Asian Loot na ang
World War II daw ay inumpisahan niya ng Hapon sa balak nila na ransakin ang buong Asia. Ibig sabihin parang huhuldapin mo or irabiri mo ang buong Asia. Ang Japanese Emperor ay merong mga kasamang gangster sa Japan. Sabihin natin mga Yakuza, yung binanggit kanina. Ang tanging gagawin niya ay iraransak niya kasama ang mga army, Japanese army, ang lahat ng bangko, lahat ng mga mansyon na mayayaman, lahat ng mga temples, churches, at kukunin ang mga ginto ng buong Asya. Sa ganun, ang lahat ng gold reserve ng mga minahan, ng mga bangko, ng mga kumpanya ay makukuha ng Japan, at ang Japan ang magiging number 1 richest country in the world. So ang nalikom nila noon ng World War II ay tinatayang merong 7,000 metric tons. 7,000 lang. At ang number 1 ng gold reserve ngayon ay Amerika ay meron lamang 8,000. So kulang-kulang magiging 8,000 ang 7,000 metric tons ng Yamashita Treasures. Kumpara sa Talyano, ang Talyano naman ay merong 640 tons na isinuli. 640,000, palagi akong nagkamali dyan. 1,000 dyan, 640,000 kontra 7,000 metric tons ng Yamashita. So napaka-liit lang ng Yamashita Treasures kumpara sa Talyano or Tajian. At ang Amerika ngayon ang number 1 sa reserve. World Reserve 8,000 tons ang Amerika. Ang Pilipinas sa totoo ay hindi pangalawa. Ang Pilipinas ay ika-23 or 24 with gold reserve in the whole world. At meron tayong 156 tons. Marami na rin yan, 156 tons. At ang naglagay niyan na gold reserve na talagang totoong ginto ay sa kapanahonan ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya at least kahit nangurakot ang regime na yon ay mayroong naipundar na ginto sa world reserve. Okay, tapusin natin ang video. And later transported to the Philippines. The Japanese hoped to ship the treasure from the Philippines to the Japanese home islands after the war ended. Some of the ships carrying the war booty back to Japan were sunk in. Ito yung nangyari sa napakaraming ginto kaya hindi natin matagpuan sa treasure hunting kasi karamihan ng tinatransport na ginto ng Hapon from Singapore to the Philippines and then Philippines to Japan. Kasi nasa Singapore talaga ang sentro ng kanilang mga ninakaw or looted gold. At dahil sa narito sa Pilipinas si Yamashita noon, ang number 1 general ng Japanese Imperial Army, si Yamashita. Kaya dito nila pinadala kay Yamashita ang 7,000 metric tons of gold at pinamahala kay Yamashita. Okay, pero mayroong mga pangalan na hindi nabanggit katulad ng kapatid ng emperor si Chichibo. Chichibo ay kapartner ni Chichibo yung number 1 gangster si Kadama ng Japan para ipunin yung mga ginto. At ang pinsan ni Emperor Hirohito si Prince Takeda. Yun ay first cousin ng Emperor at isa rin yun sa namamahala, pero sa mga kwento ay palaging si Yamashita ang tinuturo na nagbaon. Pero marami sila. Hindi lang si Yamashita. Maraming general ang nagbaon
sa utos ng emperor. Okay, so karamihan nito, 175 ka-treasure site ng emperor ang pinagbaunan ng 7,000 metric tons. Kaya in every burial site ay mayroong estimated na 30 to 40 tons ang ibinaon sa isang treasure site lamang. I-divide nyo ang 175, make that, i-divide nyo ang 7,000 metric tons divided by 175. Ang lalabas dyan ay 30 or 40, estimated ko lang, tons. So, ibig sabihin kung 175 burial site ay merong 30 to 40 tons bawat burial site. Kaya napakarami niyan. Pero, hindi ibinaon ng isang bulto lamang sa isang burial site. Kinalat din yan. Merong 2 giveaway, isang medium deposit, bago yung tinatawag na big deposit, ang treasure bunker. Okay, so 175 burial site, hindi lahat nasa lupa. Ang iba niyan ay lumubog dahil nga tinorpedo at binumba ng mga Amerikano ang mga barko ng Hapon na merong karga ng mga ginto. Kaya halos na kalahati ng 7,000 metric tons ay nalubog sa dagat. Kaya hindi natin matagpuan ang iba. Okay, yan ang problema natin. Kasi sunken ship o mga lumubog na barko, naroon ang ibang bahagi ng Yamashita treasures. Combat. In 1988, a Filipino named Rogelio Rojas sued ex-president Ferdinand Marcos in Hawaii. Rojas said he learned about the Yamashita treasure in 1961 from a Japanese army member's son in Baguio. He formed a group to search, and in 1971 claimed to find a chamber with swords, radios, and skeletal remains in Japanese uniform. He said they found a 3-foot Buddha and crates with gold bars. Rojas took 1 box and the Buddha, selling 7 bars and looking for buyers. Some of you might be thinking that the Yamashita gold is a myth. Actually, the extensive use of gold during early Philippine history is well documented. Okay, ito namang kay Rojas, Roger Rojas o Rogelio Rojas story. Ang The Golden Buddha ay ito yung pinaka malaking kuha, malaking recovery ng treasure na nai-record. Okay, pero hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan ang sinasabi na The Golden Buddha. Si Roger Rojas ay, ayon naman sa aking research, ay nakuha ni Roger Rojas ang mapa sa driver ni Prince Takeda. Kasi bumalik si Prince Takeda 1946 sa Pilipinas para mag-recover, at ayon sa mga kwento, mayroong 3 emperor site ang na-recover ni Takeda. At meron siyang driver, at yung driver ay binigyan din ni Takeda ng isang mapa, at sa kabutihang palad ang driver ay kakilala ni Roger Rojas. Kaya yung mapa na yun ay naibigay kay Roger. Ewan ko lang kung ano ang tama, kung yung sinabi dito na galing sa anak ng sundalo. Okay, ang kwento niyang Rogelio Rojas story ay 4 na taon na pinaghanap ni Roger Rojas kasama ang kanyang team. Hindi lang nag-isa siya, mayroon siyang team. 4 na taon, imagine. Tanging yung mapa, isang mapa lang ang ginagamit. Pero 4 na taon nila hinahanap doon sa Baguio City. Tagpuan yan sa likod daw ng
isang hospital doon sa Baguio, ang entrance. Ang entrance ay malapit sa century-old tree. Maliit ang butas, masikip. Pero pagpasok doon sa loob, ay mayroon ng tunnel. At ang chamber ng Buddha ay hindi hinukay nila, kundi nasa dingding ng kuweba, nasa dingding ng tunnel. At pinasabog ito ng dinamita para mabuksan. Hindi sila nagukay. Ang dingding ng kuweba ang kanilang pinasabog. Okay. Meron pa lang silang nakuhang isang box doon na merong 7 gold bars. Kasama na rin ang golden Buddha. Okay, bakit naman hindi nila inubos yung mga boxes doon? Kasi merong crate ng gold na merong mga boxes na ayun, tagsi 7 gold bars pala ang laman ng boxes. Okay, ito yung pangatlong basihan kung bakit napakaraming ginto ang Pilipinas at bakit napakayaman. Noon pa man, sabihin natin ngayon ay wala na, pero in the future ay sana lalabas ito para babalik muli sa pagiging number 1 ang Pilipinas. Ito na yung tinatawag na Operian, Maharlikan Gold at Tajian Gold. Both in the archaeological record and in the various written accounts from the pre-colonial and early Spanish colonial times, gold was used throughout the Philippine archipelago in various decorative and ceremonial items, such as clothing and as currency. With that being said, do you believe that the Philippines is the richest country in the world? Let me know your thoughts in the comment section. Okay, so talagang totoo na the Philippines is the richest country. Tulad ng sinabi niya na itong sa pangatlong basihan, ang ating ancestral gold na katulad nun ay marami ang nakakuha dito sa Mindanao, especially or specifically in Agusan, in Surigao del Sur. Ang pinakamalaki niya na treasure hoard ay ang tatagpuan ni Berto Morales sa Magduyong Tandag, Surigao del Sur, kung saan ay merong mahigit kumulang mga 60 kilogram of gold in jewelries. Okay, ito yung mga sinturon ng hari, ito yung punyal ng hari, mga bowl ng hari, nagawa sa ginto lahat. Kaya napakayaman ng Pilipinas. Imagine, yung nakikita natin na picture ng mga Maharlikans na nagsuot ng mga ginto, yan ay gawa sa drawing yan ng Chinese artist. Itong ganito, Chinese ang nag-drawing nito. Kaya alam ng China na ang Pilipinas ay napakaraming ginto. Yan ang description ng Chinese artist sa mga nakita nila noon na mga naninirahan sa Pilipinas. At mayroong 3 division o 3 klase, yung mga ruler or pinakamayaman, merchants, mga negosyante, at yung laborers. Pero lahat yan, kahit laborers, ay mayroon din suot ng mga ginto, kasi ang mga ginto sa Pilipinas pinupulot lamang noong kapanahunan at ginagawang mga palamuti sa katawan. Okay, so ayan mga katiyats, ang pruweba, 3 yan kung bakit Pilipinas pa rin ang number 1 at richest country in the world in the history, at baka naman in the future ay lilitaw na ang mga ginto na yan. Ako'y magpaalam na, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel.